bawal ang alak sa Dato Udin Siswat. Yan naman na, kasi gumawa namin sa di Balityaya, napatali na namin dagang. Patali na namin kapandagang sa makaangutan, kaya muna katagangan siya, ito mo na mga Muslim. Pag-promise ka sa akin na hindi ka na magtinda. Ay, opo. Okay. So, sige. Wai, kuan ha, pituguran namin sa maya. So, sa kano pamandagang, pamandagang sa makaangot. Bawal. Ay, pambawal tanong ka. Yata rin mo ng gaangot, ang ginawa tao. Ha? Ali, paano nila Nadi, yarin kuan na san. Na nagmanat sa kuna. Na natin ka rin. Bakit di mapaki prendo mo na ini mapali? Adi din. Di din. Kaya mo ito di pa pati mo ko rin kanina. Kaya tigilan yun namin sa panel. Dati ko, yun sa panel. Para dito rin gulani, dito rin mo makayon. Kaya ginapagkagapiabon niya, unot ko rin. Na problema. Kaya yata rin gaangot na. Sikito ko na bang sa muro. Kali may orang mo Bali ka manat sa kuna. Kaya ipamonitor ko sa may rangon na pandarakang na sa umanggayong ito. Banayati naman yun dan. Nandaw yan naman na, kasi gumawa namin sa di Balityaya, napatali na namin dagang. So, nyabi pasad na, no? So sa meto mga pagali ko abang sa moro niya kami sa maya sa mga susa kadato din sinswatan niya siya magsa poblasyon na niya kagina bangilay kay sa pamandagang sa Makalangot nangunguna si Mayor sa kabangilay sa pamandagang sa Makalangot kay pambawal na sa dato din sinswat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah at Masya Allah, dahil meron tayong isang Muslim na mayor ng Dato Udin Siswat na kung saan ay nakita natin na talagang mahigpit niyang ipinagbabawal ang pagbibinta ng alak kasi kung walang alak, hindi rin magkakaroon ng inuman. So, naway pamarisan siya ng ibang mga leaders natin at matanggal po yung alak sa mga lugar na kanilang kinasasakupan kasi napakalaking epekto ang alak na ito. Sabi sa hadith na naisalaysay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sabi niya, ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith. Iwasan ninyo ang alak dahil ito ang punot-dulo ng mga kasalanan, punot-dulo ng krimen. Kasi umiinom ng alak, nasasarado yung utak niya. Siyempre yung hindi niya kayang pumatay, makakapatay. Hindi niya kayang hiwalay ng asawa niya, hiwalay ng asawa niya. Hindi niya kayang sampalin ng asawa niya, masasampal yung asawa niya. Hindi niya kayang murahin ng asawa niya, mamumura niya ang asawa niya. Hindi niya kayang paluin ng anak niya, mapapalo niya ang anak niya. O anumang mga bagay na magagawa niya na hindi niya dapat gawin kung siya ay nasa matinong kaisipan. Kaya nga, ang khamar, ang alak ay umul khaba'ith, ugat ng mga kasalanan, ugat ng krimen. Siyempre marami mga krimen, marami mga dahil ng krimen, pero ito yung nabanggit sa hadith na ugat ng krimen, punot-dulo ng krimen, original lang mga gawain na mga kasalanan. Pangalawa, halos lahat ng involved sa alak ay isinusumpa. Diba? Pag sinumpa ka, ibig sabihin ilalayo ka sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinusumpa dito yung nagbibinta ng alak. Isinusumpa dito ang umiinom ng alak, nagbibinta ng alak, nagbubuhat ng alak, gumagawa ng alak, nagtatrabaho sa alak. So lahat ng may connection doon sa alak, binuhat niya yung alak, isinakay niya yung alak, bininta niya yung alak, binili niya yung alak, ininom niya yung alak. So biruin mo, lahat yung damay-damay, pareho sila, lahat ay isinumpa. Sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 lahat yun sila. Pangatlo, ang alak na to, hindi po tatanggapin ng Allah ang sala na sa loob ng 40 araw. Ang taong umiinom ng alak ay hindi po tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sala sa loob ng 40 araw o 40 gabi.
Sabi sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man shariba al-khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in mata dakhala an-nar." Ang sino mang uminom ng alak at nalasing ay hindi tatanggapin ang kanyang sala sa loob ng 40 araw, at kapag siya ay namatay na umiinom ng alak ay makakapasok siya sa impyerno. Pero pag siya nagbalik loob sa Allah, wa in taba Allahu alayhi, tatanggapin ng Allah ang kanyang pagbabalik loob. So mabigat, malaking kasalanan itong palainom ng alak. At sa araw ng paghukom, pag hindi pa rin talaga tumitigil ang umiinom ng alak, ipapainom sa kanila ng Allah ang mga nana ng mga tao ng impyerno. Pag hindi pa rin titigil, wa in aada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radghatil khabali yawm al-qiyamah. Pag hindi pa rin siya tumigil sa pag-inom ng alak, darating sa araw ng paghukom, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom sa kabilang buhay, napainumin siya ng ragdatul khabal. Sabi ng mga sahaba, wa ma ragdatul khabal? Ya Rasulullah, yung ragdatul khabal? Qal, usaratu ahlin nar. Yung mga nana, mga katas ng sunog ng mga tao sa impyerno, yan ang ipapainom sa palainom ng alak. Hindi tatanggapin ang kanyang sala sa loob ng 40 araw, at siya ay susumpa. Tapos sa araw ng paghukom, ipapainom sa kanya ang nana ng mga taong sinusunog sa impyerno, yung mga katas ng pagsunog sa kanila. Subhanallah. Pang-apat na kasalanan sa pag-inom ng alak, mapapalo siya, malalasyo siya ng 40. Pwede siyang paluin ng 40. Sa pinuno, kung papatupad yung Islam, pwede siyang paluin ng hanggat 40. At sa ibang mga ulama, 80. Papaluin siya ng 40 o kaya ay 80. So ginawa sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinalo niya yung uminom ng alak ng 40. Kaya sabi ng karamihan sa ulama, kahit na konti lang ininom, kahit hindi pa nalasing, papaluin. Kahit konti lang ang nainom. Ang alak, mapakonti man o marami, nalasing ka man o hindi ka nalasing, haram yan. At napagkasunduan ng mga ulama na ang alak ay haram. Kaya dapat lang talaga na ipagbawal ang alak. Kaya gantimpala naman ng Allah, pahabayan pa naman ng Allah ang buhay ni Mayor, at naway sa lugar niya ay wala na talaga magbibinta ng alak hanggat sa susunod pa sa kanya, napapalit sa kanya, at sana naway sa ibang lugar pa ng mga leaders natin, ng mga Muslim, tigil, may pasara yung mga tindahan na bibinta ng alak, may tigil ang pag-inuman ng alak, kasi daming krimen na nangyayari dahil lang sa alak na yan. Kaya yan ay mahigpit, nagpinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang alak, siyempre, sabihin nila, may pakinabang naman sa kanila, may pakinabang, pero ang kasalanan ay mas malaki ang kasalanan dito. Kul fihima ithmun wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ang kasalanan sa alak ay mas malaki, kasalanan sa alak at sa pagsusugal ay mas malaki kaysa pakinabang na akala ninyo ay kaysa nakakalimot sa problema o naman ng mga bagay na naitutulong ng alak o nakakagamot, pero ang kasalanan ang mas malaki na kukuha sa alak. Kaya naway maitigil yung alak, may pagbawal yung alak, kahit sa mga lugar lang ng mga kamusliman, kasi hindi naman mahirap na kasi pagbawal to sa buong Pilipinas, kasi siyempre malaki din ang tax ng alak na to. And then siyempre nasanayan din ng mga non-Muslim na ito ang pag-inom ng alak na parang kasama na sa mga okasyon nila. So ganun pa man, ganun pala naman ng Allah ang mayor na ito, taas ng Allah ang kanyang antas, pamarisan nawa siya ng iba pang mga leaders na ipagbawal yung alak, kasi ang mga leaders lang naman talaga may kakayahan na magbawal ng katulad ng ganitong pagbabawal na inilalagay nila sa kanilang kamay ang pagpabawal sa pagtitinda ng alak at pag-inom ng alak. So naway marami pati makikita na lugar na may pagbawal din yung alak sa lugar na para matigil na po yung punot dulo ng krimen. Hindi sa punot dulo ng krimen ay ang alak, at punot dulo ng kasalanan ay ang alak po. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.